Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Maya-maya ay biglang tumunog ang orasan sa ibabaw ng uluhan ni Roho. Napatingin kaming lahat doon at nalaman naming maghahating gabi na pala. Hindi man lang namin namalayan ang bilis ng takbo ng oras dahil sa mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng bahay. Dahil dito, nagpasya na rin kaming magpahinga upang makabawi ng lakas. Maaga pa kasi kaming gigising sa kinabukasan para sa panibagong lugar na aming tatahakin. Lumapit ako sa ibaba ng deck at dito na nagpasyang matulog, kung saan dito rin matutulog si Lito. Medyo maluwag naman ang kama, kaya palagay ko ay magkakasya kaming dalawa. Habang nakahiga ay napansin kong gising pa rin si Roho. Nakasandal lang ito sa may headboard ng kama habang katabi si Manang Celia. Mukhang magdamag niyang babantayan ang matanda at wala na itong balak matulog. Hinayaan ko na lang siya at pumikit para makatulog. Ilang saglit pa ay iginupo na ako ng antok, kaya hindi ko na rin namalayan ang pag-usad ng oras at nakatulog na ako. Kinabukasan, nalimpungatan ako dahil sa mahinang boses na naririnig ko at sa kamay na yumuyugyug sa balikat ko. Pagkadilat ko ng mga mata, ay gano'n na lang ang gulat ko nang tumambad sa akin ang nakangiting mukha ni Manang Celia. Nasa likuran niya sina Buboy, Lito at Roho na nakangiti rin na nakatingin sa akin. Mabilis akong napabangon sa kama at nagpupunas agad ng muta. Nahiya ako dahil huling-huli nila ang mga naninigas kong muta at ang guhit ng natuyong laway sa aking pisngi. Nagtawa na naman sila Buboy at Lito. Mabuti naman at gising ka na, iho. Tara na sa baba na makapag-almusal na kayo. Nakangiting wika pa ni Manang Celia. Tumango ako at nagtatakang tumingin sa tatlong kolokoy na nakangisi lang sa likuran ni Manang Celia. Nauna nang lumabas si Manang Celia at sumunod naman kaming apat sa kanya. Anong nangyari? Bakit ang saya nyo? Nagtatakang tanong ko pa. Naikwento kasi ni Manang Celia ang napanaginipan niya. Ang sabi ay napatawad na daw siya ng kanyang nobyo. At dahil daw iyon sa'yo, Emong. Paliwanag pa ni Roho. Ano? Dahil sa akin? Paano naman nangyari? Itulog ako. Anong kinalaman ko roon? Nagkunwari akong walang alam kahit ang totoo ay napanaginipan ko rin si Juanito. Sa loob ng aking panaginip ay nakita kong masaya ang mukha ni Juanito. Nakasuot ito ng puting damit at puting pantalon. Mula sa malayo ay kinakawayan niya ako habang unti-unti itong naglalaho sa aking paningin. Mukhang nahanap na rin niya ang liwanag na hinahanap. Natutuwa ako para sa kanya dahil sa wakas makakabalik na rin ang espiritu niya sa tagapaglikha kung saan ito nararapat na mapunta. Gaya ni Manang Celia na nasumpungan rin ang liwanag ng pag-asa na matagal na niyang inaasam. Pagkababa namin ay nabungara namin ang inihandang almusal ni Manang Celia sa lamesa. Nakalatag na sa ibabaw ng lamesa ang kanin na sinangag sa mantika at kawali na pinaglutuan ng tusino. Naroon din siyempre ang tusino na maganda ang pagkakaluto at malasadong itlog. Isa ito sa kombinasyon na pang-almusal na gustong-gusto ko. Lalo na at may nakalagay din na suka, nakatamtaman lang ang anghang sa may gilid ng tusino at manamis-tamis. Kaya naman hindi ko maiwasang matakam agad. May nakatimpla na ring gatas sa bawat platong nakahilera sa lamesa. Dahil dito, naupo na ako sa silya para kumain. Amoy na amoy ko pa
ang halimuyak ng gatas na umuusok pa sa init. Nagsiupo na rin sina Roho, Buboy at Lito sa kanilang mga upuan. Teka mga iho, magdasal muna tayo bago kumain. Ayos lang ba? Nakangiting wika pa ni Manang Celia sa amin. Ayos lang po. Maagap na sagot ko na nakangiti rin. Sige iho, pangunahan mo ang pasasalamat sa Diyos dahil sa pagkaing ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Utos pa sa akin ni Manang Celia, kaya pinangunahan ko na ang pagdarasal namin. Sabay-sabay kaming pumikit at taimtim na nagdasal sa Diyos. Matapos ang maikling dasal na memoryado ko, ay nagsikain na kami. 2 itlog kaagad ang kinuha ko dahil nakita kong marami naman iyon. 1 dosena yata ang niluto ni Manang Celia. Alam niya siguro na malakas kaming kumain ng itlog. Tapos kumuha na rin ako ng kaunting tosino at maraming kanin. Muling tumayo si Manang Celia at may kinuha pa sa kusina. Noong pagkalapag ay pritong tuyo iyon, pero hindi na ako kumuha. Madalas naman ako makakain noon sa bahay. Ang tosino ang bihira, kaya iyon ang gusto kong banatan. Napatingin tuloy si Buboy at Lito sa akin dahil sa dami ng laman ng plato ko. Pero inirapan ko lang sila at itinuon ang sarili sa pagkain. Tiyak mahaba-haba ang magiging biyahe namin, kaya tinodo ko na ang pagkain. Pakiramdam ko rin ang mga oras na iyon ay gutom na gutom talaga ako. Siguro dahil iyon sa makyong makikipaghabulan kay Manang Celia noong nakaraang gabi, kaya todo lamon ang ginawa ko. At hindi nagtagal ay naubos ko na rin ang laman ng plato ko. Nakangiti akong uminom ng gatas habang nakatitig pa rin sina Lito at Buboy. Halatang nahihiwagaan sila sa ikinikilos ko. Oh, bakit kayo nakatingin? Masungit na tanong ko pa kay Lito. Wala naman. Nakakapanibago lang kasi. Akala ko konti ka lang kumain eh. Pero parang mas marami ka pang kinain kaysa kay Buboy, na di hamak naman na mas malaki ang bodega kaysa sayo. Sagot pa ni Lito. Ang swerte nyo naman kung magpapahuli ako sa kainan. Gutom na gutom kaya ako sa marathon ko kagabi. Tapos ngayong ayos na ang lahat, hindi pa ba ako babawi ng kain? Mayabang nawika ko pa sa kanila. Pakiramdam ko kasi, ako ang may pinakamay karapatan sa amin na kumain ng marami dahil ako ang nagpahabol kay Manang Celia habang may nakaamba itong kutsilyo sa akin. Napakamot na lang ng ulo si Lito at iiling-iling. Anong oras pala tayo aalis? Narinig kong tanong ni Buboy kay Roho. Maya-maya lang, aalis na tayo. Pero siyempre, magsiligo muna tayo. Hihintayin naman tayo ni Kuya Ador. Kakilalang tricycle driver namin yun dito. Siya ang maghahatid sa atin sa terminal. Sagot naman ni Roho. Oh, Roho, mag-iingat kayo sa biyahe nyo ha. Huwag na huwag mong papabayaan ang mga kaibigan mo. Dapat palagi kang nasa tabi nila para hindi sila maligaw doon. Wika naman ni Manang Celia sa apo. Alam ko na po yun, Lola. Nagulat kami dahil sa unang pagkakataon ay tinawag ni Roho na Lola si Manang Celia. Kaya dahil sa tuwa ay hindi napigilan ng matanda na mapaluha at niyakap ang apo. Nakangiti lang si Roho habang malambing na hinahalikan ito ni Manang Celia sa kanyang noo. Aba, mukhang nag-i-enjoy ka talaga sa pagiging apu-apuhan mo ah. Biro pa nilito sa kanya kaya nagtawanan kaming lahat. Pagkatapos namin kumain ay nagsiligo na rin kami. Saka inilagay sa bag ang mga pinagbihisan namin para kung sakaling dumating na iyong si Kuya Ador ay handa na kami sa pag-alis. Inilagay na namin sa sala ang bag tapos doon na rin kami nagtipon-tipon para hintayin ang driver ng tricycle na inarkila nila Roho. Habang naghihintay kami ay lumabas muna ako ng bahay para magpahinga. Hindi ko napansin na sinundan pala ako ni Manang Celia at nagulat ako nang yakapin niya ako mula sa likuran. Nakatayo lang ako noon sa may doorway
kaya hindi napapansin ng mga kasamahan ko ang paglapit sa akin ng matanda. Maraming salamat sa iyo, iho. Kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang nasa ilalim pa rin ako ng kapangyarihan ng masamang nilalang na iyon. Napakalaking bagay ng nagawa mo sa akin at kay Roho. Uwi ka pa sa akin ni Manang Celia. Naku, wala po yun. Sa katunayan nga po niyan, hindi naman talaga ako ang gumawa ng lahat, kundi si Mang Juanito. Siya po ang nagtuturo sa akin ng gagawin. Siya rin ang gumapo sa pulang nilalang na iyon para ilayo sa iyo. Ginawa niya yun para matahimik na rin ang bahay na ito. Napakatapang niya pong tao at napakabait rin. Kaya hangang-hanga ako sa ipinakita niya. Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi po siya nawawala ng pananalig sa inyo. At gusto niyang balang araw ay mapatawad niyo rin ang sarili niyo. Mahabang paliwanag ko pa. Kaya hindi tuloy mapigilan ng matanda na mapaluha sa harapan ko. Ako naman ay natutuwa lang at nalulungkot din sa ipinapakitang emosyon ni Manang Celia. Dahil sa wakas ay nakalaya na rin siya sa ilalim ng mga bulong ng nilalang na wala ng ibang ginawa kundi ang udyukan siya ng masama. Matapos ang maikli pag-uusap ay may biglang iniabot sa akin na isang bagay si Manang Celia. Iho, tanggapin mo ito bilang pasasalamat ko sa iyo. Makakatulong ito sa iyo pagdating ng tamang oras. Wika pa ni Manang Celia nang iabot sa akin ang mutya ng alimango. Hindi ako kaagad nakapag-react sa gulat. Naku, pasensya na po Manang Celia, pero hindi ko po yan matatanggap. Nahihiyang tanggi ko pa dahil sobra-sobra na ang kabutihang ipinapakita sa akin ni Manang Celia. Ayoko man maging basto sa kanya, pero may isang bagay na akong pinanghahawakan bilang proteksyon sa lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay ko. Pasensya na po talaga, pero sa tingin ko, kay Roho niyo na lang yan ibigay. Mas kailangan niya po yan kaysa sa akin. May bagay na po kasi na nakalaan para protektahan ako. Ito po yun Wika ko pa, sabay ipinakita ko kay Manang Celia ang dignum na nakakwintas sa liig ko. Magkahalong pagkamangha at gulat ang gumuhit sa mukha ni Manang Celia. Tila hindi ito makapaniwala. Dahil sa pagkamangha niya sa dignum, ay hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ito. Ha! Ang Trispiko! Tanging nasambit lang ni Manang Celia na halos mapanganga sa pagkakatitig sa aking kwintas. Ano po yung Trispiko? Takang tanong ko pa. Binitawan na ni Manang Celia ang dignum tapos tumingin ito sa akin. Isang bagay na makapangyarihan na tanging mga may alam lang sa karunungang lihim ang nakakaunawa. Maraming proteksyon ang ginawa ng mga tao na maaaring magsilbing pananggalang sa katawan at bilang gabay na rin sa pang-araw-araw na buhay. May dignum na gawa sa goma, sa dugo ng hayop at bakal. Mayroon din namang mga inukit lang sa tanso. Madalas ang gumagawa nito ay ang mga mag-uukit ng mukha ng santo, gaya ng Santo Niño, Benedicto, San Miguel, Santo Cristo na inukit sa 7 Virtudes o yung kakambal ng 7 Arcangheles. Pero naiiba ang Trispiko sa mga ito dahil taglay nito ang maraming bagay. May pambihira itong lakas na lingid sa kaalaman ng gumagamit nito. Para sa mga veteranong nagtatanga ng Trispiko, ay maraming bagay na kapakipakinabang ang naidudulot nito. Ayon sa mga narinig ko, ay kayang-kaya nitong ilihis ang bala. Magsisilbi itong kabal sa lahat ng uri ng baril at patalim, tagabulag sa lahat ng kaaway at masasamang banta. Magiging mahusay ka rin sa anumang laban at maghahatid ng kakaibang takot sa lahat ng kaaway. Magbibigay din ito ng liksi at tibay ng iyong pangangatawan. Pangontra ito sa tigalpo, barang at kulam. Magiging proteksyon mo rin ito sa anumang karamdaman at mga elemento o nilalang, tsaka masasamang espiritu. Pagagamit mo rin ito sa iyong panggagamot kapag may tinamaan ng balis, lason at palipad hangin. Dahil dito, napakaraming antingerong nagdadala ng agimat
ang nagnanais na magkaroon ng Tres Pico Dignum. Napakaswerte mo, iho, dahil sa'yo napunta ang makapangyarihang bagay na iyan. Kaya pag-ingatan mong maigi. Mahabang paliwanag pa ni Manang Celia, sabay ngumiti na ito sa akin. Pero sa dami ng mga bagay na nabanggit ni Manang Celia, ay isa lang ang pumapasok sa isipan ko. Ipinagkaloob sa akin mismo ang bagay na ito, hindi lang upang proteksyonan ako, kundi para sugpuin ang masasamang nilalang na nagkalat sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos namin mag-usap ni Manang Celia ay umalis na ito at nagtungo sa kusina upang ipagbalot kami ng kakanin na ginawa niya noong madaling araw. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating na si Kuya Ador na siyang maghahatid sa amin sa terminal. Nakabihis ito ng kupas na maong at simpleng kamiseta. May suot itong sombrero at pulang panyo na nakatakip sa mukha. Nagmukha tuloy itong rebelde o tulisan sa porma niya, pero mabait naman daw ito, sabi ni Rojo at Manang Celia. "Uy, Kuya Ador, mabuti at dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Saan ka ba nagsusuot? Siguro, hinatid mo pa yung crush mo, no?" Nakataas kilay na wika pa ni Rojo doon sa tinatawag niyang Kuya Ador. "Naku, hindi no. Kumain muna kasi ako. Kaya medyo natagalan ako sa pagpunta. Tsaka hindi naman yata kayo nagmamadali." "Teka, ito na ba yung mga gamit nyo? Ba't ang dami naman?" Reklamo pa ni Kuya Ador. Tinanggal niya ang sombrero sa ulo niya, pero hindi sinasadyang sumabit ang isang daliri niya sa kaliwang mata, kaya napuwing siya. Aray ko! Alumpihit na wika pa sa sakit ni Kuya Ador. "Magdahan-dahan ka kasi, Kuya Ador. Nakasuot ka pa ng sombrero. Nagmumukha ka tuloy hold-upper." Wika pa ni Rojo na tumatawa. Napansin kong nakatitig si Lito kay Kuya Ador. "Kuya Ador, bakit po may takip ang mukha nyo? Makapal ba ang labi nyo o dati kang rebelde?" Inosenteng tanong pa ni Lito. Nagkatawanan tuloy sina Rojo at Manang Celia sa tinura ng loko. Sa dami ba naman ang pwedeng itanong ay iyon pa ang nasabi ng loko. Napakamot na lang tuloy ng ulo niya ang lalaki at tinanggal ang panyo na nakatakip sa ilong paibaba ng mukha. Natigilan kaming tatlo ni Nalito nang masilayan namin ang mukha ni Kuya Ador. Maputi pala ito at guwapo. Medyo singkit ang mga mata at may manipis na bigote. May nunal ito sa ibabang bahagi ng kanyang labi at matangos ang ilong. Matangkad ito sa taas na mga 5'9" o 5'10" siguro at biniyayaan ng matikas na pangangatawan. Sa wari ko, nasa edad 30 pataas na si Kuya Ador, ngunit binata pa siya sa edad na iyon, ayon pa kay Rojo. "Oh, ano? Bilib na kayo sa itsura niya, no? Awatin niyo yan si Lito, baka biglang mabakla yan." Biro pa ni Rojo, kaya nagtawanan kaming lahat. Binuhat na ni Kuya Ador ang mga bagahe namin papalabas ng bahay at nilagay isa-isa sa tricycle na nakaparada lang sa labas noong compound. Bago kami lumabas ay nagpaalam muna kami ng maayos kay Manang Celia. Sabay-sabay namin itong niyakap na parang mga apo na ayaw mawalay sa lola. Matapos ang masalimuot na pamamaalam, ay nagpasya na kaming gumayak sa aming patutunguhan. Pinabaunan pa kami ni Manang Celia ng makakain at maiinom na tubig bago umandar ang tricycle ni Kuya Ador. Magkatabi sa loob sina Lito at Rojo, habang nasa backride naman kami ni Buboy nakapwesto. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasang mapatanong kay Kuya Ador. "Kuya Ador, tanong ko lang, matagal ka na po bang namamasada ng tricycle?" Nasa likod lang kasi ako ni Kuya Ador, kaya medyo rinig niya ang tinig ko kahit na maingay ang makina ng tricycle. "Abay, oo naman. Mga 10 taon na rin siguro. Bakit mo naman naitanong bata?" Tanong pa sa akin ni Kuya Ador. Wala naman po. Natanong lang. Sa tingin ko kasi medyo mahirap ang trabahong yan.
Lalo na at babad kayo sa init at lamig dahil sa babago-bagong panahon. Naku, lahat naman yata ng trabaho ay mahirap para sa iba. Pero para sa akin, sakto na itong pagtatricycle. Ito na kasi nagbibigay sa akin ng lahat ng pangangailangan ko sa pang-araw-araw. Kaya malaking tulong talaga sa akin ang trabahong ito. Kahit nga dito na siguro bumaloktot ang likod ko ay hindi ako mababagot. Naging buhay ko na talaga ang pagmamaneho ng tricycle. Parang nobya ko na nga kung ituring ito eh. Nakangiting sagot pa ni Kuya Ador. Kuya Ador, hindi ka ba natatakot tuwing namamasada ka ng gabi? Biglang singit ko pa, kaya biglang nabura ang malaking ngiti ni Kuya Ador sa kanyang labi at naging seryoso ang mukha. Ano bang ibig mong sabihin dyan? Pero may kung anong bagay na pumasok sa isipan ko at sinubukan ko siyang takutin. Siguro Kuya Ador, marami ka nang naisakay na multo no? Biro ko pa, subalit hindi ko akalaing siseryosohin niya pala iyon. Sandali itong tumahimik, pero maya-maya ay nagsimula nang magkwento sa akin ng isa sa naging karanasan niya. Ayon pa sa kanya, isang gabi raw noon, inabutan siya ng pasado 10:00 sa pamamasada. Matapos maihatid ang huling pasahero niya sa bahay nito. Pagkatapos raw noon ay papauwi na siya ng bahay. Ngunit habang binabagtas niya ang kahabaan ng kalsada malapit sa tulay, ay may isang babae siyang naaninag na nakatayo sa may dulo noong tulay. Nagtaka raw siya dahil wala namang tao roon noong dumaan siya kanina. At nagtataka din siya kung bakit may tao pang nag-aabang sa madilim na lugar na iyon at sa alanganing oras pa talaga. Dahil nga sa babae iyon, kaya pinahinto niya raw ang tricycle sa tapat ng kinakatayuan ng babae. Pagkahinto niya, ay dito niya unang nasilayan ang itsura noong babae. Maganda raw ito at maputi. Maganda ang hubog ng katawan at bagsak na bagsak ang mahaba at medyo alun-alun na buhok. Mapupungay ang mga mata nito, makipot ang mga labi at matangos rin ang ilong. Nagmistula raw itong prinsesa sa forma na nakasuot ng mahabang puting bestida, kaya medyo naakit siya sa taglay na ganda ng babae. Subalit ang tanong pa rin sa isipan niya ay bakit nag-iisa lang ito sa gitna ng madilim at nakakatakot na lugar na iyon. Ang lugar na iyon ay malapit sa tulay pero walang kabahayan. Puro lang naglalakihang bato at mga puno ang malapit roon. Matataas din ang talahib sa gilid ng daan hanggang sa makarating sa may tulay na siyang nagpapadagdag ng takot sa pakiramdam. Ayon pa kay Kuya Ador ay matagal na ang tulay na iyon. Sa katunayan, panahon pa raw yata iyon ng Kastila noong naitayo, kaya luma na ito tignan at bakbak na ang mga pintura. Matapos niyang huminto ay tinanong niya ang babae kung saan ito pupunta. Hindi raw iyon sumagot, bagkus ay sumakay lang daw ito sa loob, kaya pinaandar niya na lang ang tricycle. Tahimik lang daw ang babae habang binabagtas nila ang kahabaan ng kalsada. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto ay nagulat si Kuya Ador nang mapansing wala na ang babae sa loob ng tricycle. Nagtataka raw siya kung saan iyon napunta. Ni hindi malang niya naramdaman ang mabilis na pagkawala nito na para bang bula na naglaho sa kawalan. Inisip din niya na baka tumalon ang babae dahil wala itong pambayad. Pero napakalabo naman daw noon dahil kung tumalon man ay siguradong mapapansin niya rin. Ganun pa man, nagpatuloy na lang daw si Kuya Ador sa biyahe at pinagkibit balikat na lang ang kakatuwang nangyari. Ngunit maya-maya ay napansin niya na bigla na lang bumigat ang likuran niya banda. Pagkatingin niya sa side mirror ay ganun na lamang ang paninindig ng kanyang mga balahibo nang makitang nakaangkas na sa likuran niya ang babae. Sa sobrang takot daw ni Kuya Ador ay itinigil niya ang tricycle sa gitna ng kalsada, tapos lakas loob siyang tumingin sa likuran. Pero wala na ang babae. Napa-sign of the cross na lang daw siya
at muling pinaandar ang tricycle. Subalit paglipas lang ng ilang sandali ay nakasakay na naman ang babae doon sa loob ng kanyang tricycle. Halos humiwalay na raw ang kaluluwa niya sa takot dahil tila pinaglalaroan siya ng babae na parang gusto noon na madisgrasya siya. Ganoon pa rin daw ang kilos noon, napakatahimik at hindi malang nagsasalita, tapos nakatuon lang sa unahan ang tingin. Kaya naman naglakas loob na si Kuya Ador na kausapin na lang ang mahiwagang pasahero dahil sa wari niya ay hindi talaga yung normal na babae. Miss, saan ka ba talaga bababa? Tanong ni Kuya Ador habang nanginginig ang boses. Pero sa halip na sumagot, ay itinuro lang ng babae ang unahan ng kalsada. Wala pang nakikitang mga kabahayan si Kuya Ador, kaya kinakabahan siya. Dahil ibig sabihin lang daw noon, wala talaga yung balak bumaba. Tanging madilim na kakahuyan lang ang nadadaanan nila, kaya wala siyang pag-asang makahingi ng tulong sa ibang tao. Gayunpaman, nagpatuloy lang sa pagmamaneho si Kuya Ador at kinimkim ang takot sa dibdib. Halos maihi na nga raw siya at manigas sa takot dahil ito pa lang ang unang beses na makaranas siya ng kababalaghan sa buong buhay niya bilang tricycle driver. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na makakaranas siya o makakakita siya ng isang mahiwagang pasahero o iyong mahiwagang babae o kung multo man iyon. Hindi pa raw siya sigurado ng mga pagkakataong iyon. Pero dahil sa takot din siya na madisgrasya, kaya kinalma niya na lang ang sarili. Kahit na lumipat na naman ang babae sa likuran niya, ganun pa rin ito. Tahimik at wala kang maririnig na boses na lumalabas sa bibig. Pero ang ipinagtataka lang daw ni Kuya Ador, dahil bakit siya pa ang natipuhang takutin ng babae. Sa dinami-dami pa naman ng mga kapwa niya driver, ay sa kanya pa talaga ito nagparamdam. Hindi kaya may nais itong sabihin sa kanya o ipahiwatig. Gulong-gulo na raw ang isip niya ng gabing iyon. Wala siyang ideya kung kailan siya tatantanan noong babae. Pagkarating nila sa isang tulay ay laking pasalamat ni Kuya Ador nang matanaw sa malayo ang ilang umaandap-andap na ilaw. Indikasyon ito na may malapit ng kabahayan o baryo sa unahan. Pagkarating nila sa isang tila waiting shed, ay pinatay raw ni Kuya Ador ang makina ng motor at mabilis siyang bumaba ng tricycle, sabay nagtatakbo papalapit sa mga nakatambay na kalalakihan. Yung waiting shed ay gawa lang sa sawali at kawayan. Parang tipikal lang na kubo kung titignan, na siyang tambayan madalas ng mga manginginom tuwing nagliliwaliw sa gabi. Nabulabog agad ang mga tambay nang magsisigaw si Kuya Ador ng tulong habang lumalapit sa kanila. Yung isa ay muntik pang mabuwal sa upuan nang bumulaga ang namumutla at pawisang muka ni Kuya Ador. "Oh, ano nangyari sa'yo pare? Bakit parang kang hinabol ng aso?" Tanong ng isang lalaki na kasama noong mga tambay roon. Umapuhap muna ng hangin si Kuya Ador bago ito sumagot sa walang katuturang tanong ng matandang lasinggo. May babae akong sakay. Ali kayo, tignan nyo!" Sagot pa daw ni Kuya Ador habang itinuturo ang likuran ng kanyang tricycle. Na-curious naman daw ang mga kalalakihang iyon, kaya pinuntahan nila ang sinasabing babae ni Kuya Ador. Pero nagpaiwan na si Kuya Ador sa gilid ng waiting shed. Pinagmasdan lang sila ni Kuya Ador habang naghahabol pa rin siya ng hininga. Halos maligo na siya sa pawis sa magkahalong takot at kaba na gumimbal sa nananahimik niyang gabi. Pagkarating ng mga lasinggo ay wala silang naabutang babae sa loob ng tricycle, kaya nagtataka tuloy silang napalingon lahat kay Kuya Ador na nanginginig pa rin ito sa takot. "Hoy! Ano sinasabi mong babae ka dyan? Wala kang katao-tao rito sa tricycle mo!" Wika pa ng matanda, kaya nagulat si Kuya Ador at agad lumapit sa kanyang nakaparadang tricycle. Tinignan niyang mabuti ang paligid nito
Ngunit wala na talaga roon ang babae. Nawala na naman ito na parang bula. Nalaking pagtataka ni Kuya Ador sa mga oras na iyon. Ganun pa man, iginiit niya pa rin na may nakasakay nga na babae sa kanya. Pero hindi na naniniwala sa kanya ang mga tambay at pinag-isipan pa siyang nababaliw o di kaya nakasinghot raw ng katol. Pinagloloko mo ba kami? Wala ngang babae rito. Ayan o, silipin mo pa ng paulit-ulit. Sabi pa ng isa kay Kuya Ador. Totoo nga ang sinasabi ko. Maniwala kayo. Mayroon talagang babaeng nakaupo dyan. Palipat-lipat nga siya ng upo. Minsan nasa loob. Minsan naman nasa likuran ko. Pamimilit pa ni Kuya Ador. Dahil sa mga lasing nga ang mga kausap niya, kaya hindi talaga iyon naniniwala sa kanyang mga pinagsasabi. Sabihin niyo nga, kung lasing na ba ako? Baka itong batang ito ang lasing. Parang sobra niya ng hit-hito ng usok. Nagpapanta siya ng babae. Sagot pa ng isang lasinggerong matanda at nagtawanan ang mga ito. Sa inis ni Kuya Ador ay inupakan niya agad ang lasinggero, kaya napapasok ito sa loob ng tricycle nang tamaan sa mukha. Sabing hindi ko kayo pinagluloko, mga siraulo kayo! Galit na singhal pa ni Kuya Ador. Hinila niya papalabas ang lalaki, tapos sinipa pa sa tiyan, kaya bumalandra ito sa matandang lasenggo na may hawak na bote. Pumalag ang iba at nagsitapo ng mga suntok. Pero dahil sa mga nakainom, ay hangin lang ang tinatamaan nila. Dahil dito, pinagtatadyakan sila ni Kuya Ador. Tumba raw ang mga ito sa lupa na pare-parehong may iniinda sa iba't ibang bahagi ng katawan, maliban doon sa matanda na may hawak na bote na nanginginig na nakatitig kay Kuya Ador. Namuwersa si Kuya Ador na susuntok upang takutin ang matanda. Ano? Papalag ka rin ba? Hindi nakasagot ang matanda, subalit itinuro lang nito ang likuran ni Kuya Ador. Napalingo naman si Kuya Ador pero halos manigas siya sa takot nang bumulaga sa kanya ang mahiwagang babae. Nakatayo ito sa may gilid ng tricycle niya at nanlilisik na nakatingin sa matandang lalaki. Sa takot ng lasenggo ay nagtatakbo na ito papalayo at iniwan ang mga kainuman. Samantala si Kuya Ador naman ay nanigas lang daw na parang tuod. Hindi siya makaalis sa kinakatayuan dahil pakiramdam niya ay parang sinimento ang mga paa niya sa lupa sa sobrang takot. Maya-maya pa ay nagsitakbo na rin ang iba pa. Noong makita din nila ang babae, nagsisigaw sila na may multo habang takot na kumakaripas papaalis sa lugar. Matapos nito ay nawala na rin bigla ang babae at dito palang nakakilos si Kuya Ador. Sumampa na siya kaagad sa tricycle at lumayo na rin sa lugar. Sa awa ng Diyos ay hindi na nakisakay pa sa kanya ang babae hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Ayon pa sa narinig na kwento ni Kuya Ador, may isang babae raw na pinatay sa tulay na iyon kung saan niya nakita iyong kanyang naging pasaherong babae. Dati raw may nakatayong garrison sa tulay na iyon, kaya hindi ito nawawala ng tao kahit 10 oras ng gabi. 5 lalaki raw ang kumursunada doon sa babae at matapos itong gahasain ay doon na rin mismo sa tulay na iyon itinapon ang bangkay. Ang sabi ng mga nakakalam ng kwento ay simula pa noong panahon ng Hapon nangyari ang krimen. Kaya malamang sa hinuha ni Kuya Ador ay mga Hapon rin ang gumahasa at pumatay sa mahiwagang babae na hanggang ngayon nagmumulto pa rin sa lugar. Patuloy pa rin ito na nagpapakita sa mga motoristang dumadaan sa lugar tuwing sasapit ang alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Hindi niya lang rin daw maipaliwanag dahil noong nagtanong-tanong siya sa mga kapwa na tricycle driver ay wala namang ibang nakaranas na pakitaan ng babaeng iyon maliban sa kanya. Sa haba ng kwento ni Kuya Ador ay hindi ko na nga namalayan na nakarating na pala kami sa terminal ng bus. Hindi ko rin napansin na nakikinig rin pala ang tatlo sa kwento, kaya napakinggan din nila
ang isa sa nakakatakot na experience ni Kuya Ador. Marami pa nga raw siyang gustong ikwento sa amin, kaso mukhang paalis na ang bus na aming sasakyan papuntang Cebu. Kaya bumaba na kami ng tricycle at umakyat sa bus, bitbit ang mga bagahe namin. Hindi naman kami siningil ni Kuya Ador ng bayad kasi sinabihan raw siya ng mga magulang ni Rojo na sila na lang ang magbabayad. Oh, paano mga bata? Hanggang dito na lang ako. Mag-iingat kayo sa biyahe niyo ah. Wika pa ni Kuya Ador habang kumakaway sa amin. Kayo din po Kuya Ador, ingat kayo. Baka maisakay niyo ulit yung babae. Biro pa naming apat kaya tumawa lang si Kuya Ador. Maya-maya pa ay umalis na rin siya nang makitang mapupuno na ang sinasakyan naming bus. Konti lang din kasi ang seater noon, saka yung disenyo ng bus noong panahong iyon ay parang minibus style pa, kaya maliit lang kung tutuusin. Noong umandar na ang sinasakyan naming bus, ay nagkwentuhan muna kami sa loob habang nagsusunog ng oras dahil aabot din daw sa 5 oras ang biyahe namin bago makarating sa aming patutunguhan. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 20. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.